napansin ko kasi ang mga tao, parang takot na takot ang tao Parang, ano na? Ah, parang, tapos asang-asa sa armed forces. Pinag-usapan namin, wag kayong aasa sa armed forces. Kasi yung armed forces, ang stand ng armed forces, we are apolitical. Ibig sabihin, hindi kami papanig kanino man. Wala na. You have lost your armed forces already. Because the armed forces, sorry sa inyo, I'm sorry ba, ganyan ba yung armed forces na iniwanan ko? O iniwanan ni Commander Bukay? Na iniwanan ng mga retirado ngayon? Mga retirado, bumangon kayo. Yung mga nakalibing na sa hukay, yung mga bayani, bumangon kayo. Tingnan nyo yung armed forces na iwan. Sinasabi, we are apolitical. Okay, respect that, mga kababayan. Respect that. Respetuhin niyo. Pati yung PNP, respetuhin yan. But by being apolitical, ano ibig sabihin ninyo? Hindi kayo papanig sa kahit kaninong politiko, kaninong partido. Hindi kayo papanig sa Bongbong Marcos o sa Sara Duterte o sa mga Duterte na awayan at di kayo makikialam. Saan kayo nakapanig? Sa taong bayan ba o sa sarili ninyo? Tanong lang. Saan kayo nakapanig? Kasi ang alam ko, the last time that I checked, and that was a long, long time ago, ang armed forces, napakahirap ng trabaho Ikaw na nga yung dinedepensahan. I'll get back to that. Ikaw na nga yung dinedepensahan, tapos kayo pagalit. Putya na, no? Parang gano'n ang salita, no? Teka muna. Doon naman tayo sa apolitical. Gusto ko ituwid lahat ituwid lahat. Kasi may mali yung pagiging apolitical, ang ibig sabihin doon dapat na sa mga pinuno ng armed forces at sa inyong mga younger officers at saka mga sundalo. Hindi dapat tayo makisawsaw sa mga hidwaan ng politika. Tama 'yon, tama. Pero may hangganan 'yon. May hangganan 'yon. Pagka ang sitwasyon dumating na sa kinabukasan ng bansa, pagka yung sitwasyon dumating na sa pag-intindi ng tama o mali, kinakailangan meron kang pipiliin. Saan ka? Sa tama o sa mali? Kasi pag kayo gumit na, pagka nasa gitna ka, ibig sabihin, mananalo yung mali. Kasi wala kang ginagawa. Yun yung tinatawag neutralized na kayo. Neutralized. Kasi ang puwersa ng Sandatahang Lakas at ng PNP, dapat nakapanig kayo sa taong bayan, nakapanig kayo sa konstitusyon. Pero dahil sa sinasabi nyo na hindi kami papanig sa mga politikong nagbabanggaan, okay lang yun, sabihin nyo. Pero may hangganan yun. Isipin nyo may hangganan. The moment na na-endanger ang kinabukasan ng isang bansa, kinakailangan mamili kayo. Saan kayo pipili? No choice kayo. Doon kayo sa tama. Doon kayo sa tuwid na paraan. Sa tuwid na daan, ika nga ni sino yung nagsabing presidente Si Pinoy. Si Noynoying. Doon kayo sa tuwid na daan. Kaya, ano itong nangyayari ngayon? When you say you will defend the government, you have chosen already a side. You will defend the government. And part of that government is a president na kinu-question sa paggamit ng droga. By that alone, you have chosen a side at nagiging political na kayo. Because you're trying to maintain a government, a president who is now being questioned by the Republic of the Philippines. Peoples of the Philippines. Dalawa ang leader ngayon. Isang presidente, isang vice president. Isang Marcos, isang Duterte. When the president has gone out of his Malacanang and started to make binibira na ang vice president, kino-question na niya yung mandate ng 32 million. Ikaw 31 million ka lang, nabawasan pa
Di ba kagabi sinasabi ko, 30,999,998 kasake. Ako rin eh. Si Metran, 97, o yung iba pa, 30 kami, minus 30 na kagad yun. Mga leader yon. O paano ngayon yung iba? 7 milyon kami eh. Well, kalahati niyan, may pro Marcos, kalahati niyan, pro Duterte. O, di kalahati na lang. Sige, 2 milyon na lang. O, di 31 minus 2. O, di 29 milyon na lang. Ito, ganun pa rin, 32 milyon pa rin si Sara. Ano ba yan? Ano, magbibilangan na lang tayo maghapon? Sige, kayo na lang magbilangan. Ang pinag-uusapan dito, kinabukasan ng bansa natin. Hindi nyo ba nararamdaman yung droga? Gumagapang na. Hindi nyo ba nararamdaman na may mga kidnapping na? Hindi nyo ba nararamdaman na grabe na yung nakawan? When you protect this government of corrupt officials, you have taken a side. You are being political. Hindi nyo na kinakampihan yung taong bayan and you have lost your mandate. Yung baga sa ano yun? Ganyan ba yung AFP? Hindi man lang makadesisyon. Bakit namin kayo sasabak sa gera? Hindi nga kayo makadesisyon kung kanino kayo eh. Ano ba yan? Ganyan ba yung professionalism? Sinasabi nyo, we are professionals. This is a professional institution. Yung iba dyan, babanatan pa ako. Babanatan ako. Titirahin, inciting. Ina nyo. Putang ina nyo. Gagamitin nyo yung constitution para patahimikin ako. Magkago kayo. Ay, nako, mga putang ina nyo talaga. Hayop kayo. Pag uwi ko kagabi, binira agad ako sa Facebook. Hindi daw ako retired. Putang ina nyo, hindi naman ako nagsabi na, nak ng puta, no. Retarded, sabi ko, retarded. Nak ng puta. Alam nyo ba ang laman ko sa inyo, mga general? Sorry doon sa mga mababait na general. Pero ito, real talk lang. Nakalabing-6 na taon ako sa Armed Forces. 4 na taon na lang, optional na, no? Nung umalis ako, meron na akong time and grade major. Tina-type na yung promotion orders namin. Mayo to. Retroactive. Ibig sabihin, mabagal kami, hindi kami ganun ka-professional sa sistema namin. Type. Doon pa lang nagko-computerize. Tina-type na, retroactive. Ang orders namin, promotion, March 11. Bakit March 11? Because that was the day that we graduated from PMA and we were commissioned as lieutenants. Therefore, yung time and grade namin lagi, yung 3, 4, 5, etc., doon nakabase sa March 11. Nag-resign ako, irrevocable. Kaya kayo na truth matters, no? Gusto nyo palabasin yung katotohanan, palabasin natin yung katotohanan. Yung nag-resign ako, irrevocable. Mayo, may record niyan. Beyond contestation, may record niyan. Hanapin nyo, hindi nyo tinago, ako meron. Meron ako niyan. So, May ako nag-resign, irrevocable resignation. Diretso ako sa Chief of Staff. Siga ako sa Chief of Staff ako, sumaludo ko. No? Saludo ko ganyan. Sir, permission to submit my irrevocable resignation. Binasa niya ni General Enrile, that was in 1995. General Enrile was my commandant sa PMA. He was one of the officers who recommended me for Harvard School of Government, Masters in Public Administration, a long time ago, kasi kilala niya ako. Ang ginawa nga niya, pinirmahan na lang niya. O, pirma, ikaw na bahala, fill in the block. Sir, ayoko naman yan, sir. Alam mo naman, pag ako yan, ilalagay ko, panay perfect yung score. Di, lagay mo, panay perfect. Sir, nakakaya yun, sir. Maganda, ikaw mag-rate sa akin. Yun yung nangyari sa amin. Pero hindi ako natuloy. That is another story. Hindi ako tumuloy sa Masters in Public Administration. Hindi ako natanggap kasi merong kasabay. Wow, sino kasabay ko? Dalawang slot. Ang kasabay ko was Miriam Defensor Santiago, Butch Abad, who became the Budget Secretary, and a Colonel Reyes, who was senior than me. I was just captain sa order. Pero nung nag-resign ako, time and grade ko was major already. Tinatype nga March 11 ang aming orders. Pagbaba ko sa
J1, nakita ko na doon na, pinoprocess na, kasi GSQ order, no? Sinabi ko, sir, ito na yung resignation ko. O ano gagawin namin dito? Wala lang, sir, file ninyo, sir. O tapos, si Fernando kausap ko, baron ng class 78, no? First captain ng class 78. Tapos nang sabi ko sa kanya, tama. Mababawasan yung yung namin, yung ipopromote namin. Ayan, tinatype na yung order ninyo Major, ayan, Tapos sabi ko, wag nyo na ako isali dyan. Tanggalin nyo yung pangalan ko. Pinatanggal ko yung pangalan ko. Para lahat na nasa ilalim ko, papanik ng isang slot. Sayang yung isang slot Hindi pa po-promote kasi magpapapromote ako ng Major. Kung umalis ako, tanggalin nyo yung pangalan ko, papanik, merong papasok na isa na Major. At kung nag-resign ako na Major, kung hinintay ko lang yon, kinabukasan, labas na yung order na yon. At kung ako umalis, one rank higher pa ang policy. Lieutenant Colonel ako. But who cares about the rank? Yung rank, ito lang yun. Yun lang yun.